Bagong lahat, luma muna. Si Luka expected makakabalik bago mag All-Star break dahil sa kanyang injury na ang Dallas number 9 position pa sa West. Dikit sila sa Minnesota, Suns at Sacramento. Tinamaan pa ng mga injuries yung ibang key player ng Dallas. First time din sa karir ni Luka na hindi siya makakalaro ng 60 games or higit pa. Yung ibang mga teams naghahanda na rin para sa trade deadline pero may isang team na ang pinaghahandaan pang long term. At ito yung Miami Heat na ayon sa report gagawin ulit nila yung ginawa nila dati kay Giannis na 2 season prior ay magre-ready na sila ng salary cap para sa isang star player. At ito nga ay si Luka naman ang tatargetin. Pumuposition di umano ang Miami na ma-assign si Luka sa 2026 offseason. Tulad ng ginawa nila kay Giannis, 2 taon din sila naghanda ng cap space pero hindi naman tumuloy dun si Giannis at pumirma pa rin ng kontrata sa Milwaukee Bucks. Hindi lang kasi Miami ang may gustong makuha si Luka kapag naging free agent, kasama doon ang Lakers dahil si Luka ang tinitingnan nilang susunod na star player ng LA after LeBron. 2026 din ang potential last season ni LeBron sa NBA. Agad naman sinabi ni Bobby Marks, malabong makuha ng Miami si Luka dahil nakalinya na siya sa Supermax deal na mahigit $300 million dito sa Dallas. Aabot yun ng $70 million per year. Base pa kay Bobby Marks, bakit naman hindi kukunin ni Luka yung ganong kalaking kontrata at bakit hindi rin ibibigay ng Dallas? Sa tanong kung tatanggapin ba ni Luka yung ganong kalaking kontrata, walang question dun talaga. Pero kung ibibigay ng team, hindi pa alam dahil bago ang team owner ng Dallas. Minority owner na lang si Mark Cuban na sabi pa nga niya, inalis na siya sa listahan ng mga governors na nagre-represent dito sa Dallas Mavericks. Ito rin yung magiging unang big contract ng Adelson family ang bagong may-ari ng team. At yung ibang mga teams din ngayon namumroblema dahil sa malaking kontrata nila. Kaya nagte-trade din sila ng mga star player nila. Sa side naman ni Luka, technically magiging free agent talaga siya 2027 dahil yung 2026 naka-player option yun. Siya lang ata yung nakita ko naka-Derrick Rose rule na na-max contract pa rin na may player option. 2 years prior ang nakalagay sa report na ang Miami tatangkaing kunin si Luka. Pero ang expected talaga doon, pwedeng pumirma si Luka ng contract extension hindi sa 2026 kundi ngayong 2025. Dahil base sa rule, 4 na taon lang ang posibleng makuha ni Luka dahil naka-player option yung huling taon niya. Mabovoid yun, hindi yung masasama sa bilang. Oras na pumirma siya, siya ang magiging biggest star na merong may malaking kontrata din so far. Inaabangan din siya sa 2027 kung sakaling hindi rin siya makapirma at kung sakaling ituloy niya yung kanyang kontrata. Ang Miami Heat naman habang may buhay may pag-asa talaga eh. May track record kasi sila na hindi nakakakuha ng kanilang gustong star player sa free agency. Nalagpasan nila dati si Kyrie, Harden, kahit noon si Kevin Durant. Pati na rin ito si Damian Lillard. Hindi ko na matandaan din kung pang ilang comeback na to para kay Isaiah Thomas. After niya maka 40 points ulit sa G League. Last year naglaro siya sa Phoenix Suns. 40 points din ang ginagawa niya sa G League nun. Nabigyan siya ng contract until end of season. Nasa 6 na games lang ang nalaro niya last season para sa Suns. Every time nasusubok pa si IT na makabalik sa NBA, naglalaro siya sa Salt Lake City na team ng Jazz sa G League na minority owner si D-Wade. Wala lang, napansin ko lang. May gusto kasing patunayan si IT na mula nang mawala ang contract niya noong 2020 mula Wizards, mga minor contract na lang ang sumunod doon. Sa loob din ng 4 na taon, either 10-day contract or itutuloy sa end of season ang nakukuhang kontrata ni Isaiah Thomas. Ang pinakamagandang run niya noon sa Hornets, naka 17 games pa siya. Merong 8 points, 1 rebound at 1 assist, nasa 43 and 39%. Nabakante pa noon si IT ng isang season noong 2023 pero sumubok pa rin hanggang makakuha siya ng kontrata dito sa Suns. Pang-5 comeback attempts na to para kay Isaiah Thomas na ngayon pwede siyang ma-assign ulit sa 10-day contract ng mga teams. Ang isang team na lang sigurong iniintay niya para mag-retire ay yung Boston ang magpapirma sa kanya ng kontrata. Pero yung Celtics ayaw isign si IT dahil sa magiging feedback ng mga fans.